Tunay na banta para sa Nuggets, hindi magugustuhan ni LeBron at Curry ang resulta. May alitan ang nangyari kay Darvin Ham at Russell. Warriors, na-expose ang paghihirap sa opensa na walang Curry. Chris Paul frustrated. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Ang Denver Nuggets ay nakatuon na maipanalo ang sunod-sunod na titulo habang malapit na sa katapusan ang 2023-24 NBA season. Tinanong si Nuggets guard Kentavious Caldwell-Pope kung sino ang pinaniniwalaan niyang pinakamalaking banta sa kanila sa Western Conference ngayong season. At ang 31-year-old ay binanggit ang tatlong koponan. Sasabihin ko ang isang malusog na Phoenix, sabi ni Caldwell-Pope, ang isang malusog na Minnesota dahil ang Minnesota ay naging matibay na kahit pa noong nakaraang taon. At maraming mga young team. Ang OKC ay sumisikat din, tulad sa unang dalawang koponan sa itaas namin at pagkatapos ang isang malusog na Phoenix. Pakiramdam ko sila ang pinakamalaking banta sa amin. Una nang binanggit ni Caldwell-Pope ang Phoenix Suns na hawak ang number 6 seed sa West na may record na 38-27. Ang Suns ay nagbigay ng pagkadismaya hanggang ngayon kung saan ang mga injury ang pinakamalaking dahilan sa kanilang mga problema. Si Bradley Beal ay naglaro lamang ng 36 games ngayong season. Si Devin Booker ay naglaro ng 51 games. At si Kevin Durant ay naglaro ng 56 games. Kapag ang lahat ay nasa loob sa court, isusugal mo sa Suns ang pagkakataon na makipagsabayan laban sa sinumang team. Ang dalawang koponan, syempre, ay nagtagpo noong Western Conference Semifinals noong nakaraang season. Bagaman natalo ang Suns sa 6 games, sila lamang ang koponang nakagawa ng higit sa isang panalo laban sa Nuggets noong 2023 postseason. Bagaman maraming nagbago sa Phoenix mula noon, may firepower silang magdulot ng problema sa sinuman kapag malusog. Sa puntong ito, bagaman, mahirap maging optimistiko tungkol sa maiwasan ng injury. Sumunod tayo sa Timberwolves, isa pang koponang tinalo ng Nuggets sa playoffs noong nakaraang season. Nagtagpo ang dalawang panig sa first round at nanalo ang Denver sa 5 laro. Ang Minnesota ay isang mas mahusay na team ngayong panahon na ipinakita at napatunayan nang sila ay nasa pangatlong pwesto sa West na may record na 45-21. Sa kasamaang palad para sa Timberwolves, ang problema sa injury ay agad nang nangyari, kung saan si Karl Anthony Towns ay sumailalim sa operasyon para sa isang meniscus tear noong nakaraang linggo. Inaasahan na si Towns ay babalik sa mga maagang yugto ng playoffs. Ngunit maiisip mo kung gaano pa nga ba ito kaepektibo at kahusay makakapaglaro kasama ang Wolves. Kung makakapaglaro siya ng malapit sa kanyang pinakamahusay, maaaring magdulot ng problema ang Timberwolves. Sa wakas, narating natin at mapapag-usapan ng Oklahoma City Thunder na nasa tuktok ng standings sa kanluranan na may record na 45-20. Matapos hindi makapasok sa playoffs noong nakaraang season, gumawa ng malaking hakbang ang Thunder na pinangungunahan ni Shai Gilgeous-Alexander. Si Gilgeous-Alexander ay isang seryosong kandidato sa MVP ngayong season na may average na 31.1 points, 5.6 rebounds, 6.4 assists, 2.1 steals, at 1.0 blocks bawat laro. Tinulungan niya ang Thunder na talunin ng Nuggets sa huling 3 pagkakataon na nagtagpo ang mga koponan at hindi nakakagulat na binanggit ni Caldwell-Pope ang OKC bilang isa sa mga banta. Ang tanong, kaya nilang talunin ng Nuggets sa isa sa 3 team na ito kung sakaling malusog? Tila mahirap pa rin. Ang Denver ay naging magulo sa simula ng second half ng season. Ngunit ngayon, nanalo na sila ng siyam sa kanilang huling 10 laro para umabot sa record na 45-20. Inaasahan pa rin silang magtatapos sa tuktok ng standings sa West at mas magiging mahirap silang talunin kapag hawak ang home court advantage. Ang ilan sa mga hindi binanggit ni Caldwell-Pope na mga koponan ay ang Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers at Golden State Warriors. Kapag iisipin mo na si Nikola Jokic
ay hindi pa natatalo sa kanyang huling 11 laban kontra kay LeBron James at Stephen Curry, maiintindihan kung bakit hindi niya binanggit ang kanilang mga koponan. Ang Nuggets ay nanalo din ng 8 sunod na laban sa Clippers bago nakakuha ang LA ng isang panalo sa kanilang huling pagkikita noong December 6, 2023. Ang mga sunod-sunod na panalo na iyon ay isa pang indikasyon kung gaano kagaling ang team na ito. Sa ibang balita naman, ayon kay NBA reporter Dave McMenamin ng ESPN, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng Los Angeles Lakers guard na si D'Angelo Russell at head coach na si Darvin Ham sa isang film session. Gusto ni Ham na makita ang mas mahusay na pagsisikap at pagpapatupad, habang nais ni Russell na makita ang mas matalim na mga plano. May mga pagkakataon na sumasang-ayon kami, sumasang-ayon at hindi, o nagkakaroon ng pagkaunawaan. Sabi ni Ham tungkol sa kanyang ugnayan kay Russell, kinikilala ang kanyang responsibilidad na mapabuti ang kanilang diskurso pagkatapos sa kanilang natapos noong nakaraang season. Pero hindi ito ang naging punto sa usapan, kundi ang pagkakaroon ng access para magkaroon ng diskurso. At hindi ko dapat i-stress ang bagay na ito. Maaari akong lumapit sa kanya at ipaalam sa kanya kung ano ang nararamdaman ko at magkakasundo kami. O sabihin sa kanya na kailangan ko siyang gamitin ng kaunti sa aking paraan. O ito ay pwedeng ang pagsasabi sa akin kung paano ko siya dapat mas pagkatiwalaan at gamitin ito sa kanyang paraan. At ito ay isang workable relationship. Idinagdag ni Russell, naglaro kami ng tennis noon. Binato ko ang bola pabalik, binato niya ito sa akin. Iyon ang season. Iyon ang season na nilaro mo ang 82 games para mabuo at nabuo namin ito. Na-bench ni Ham si Russell noong 2023 Western Conference Finals laban sa Denver Nuggets, isang serye kung saan nakuha ng Lakers ang isang sweeps. Na-bench din si Russell ngayong season bago bumalik sa starting lineup noong January 13. Kinumpirma ni Russell na ang former Lakers guard na si Dennis Schroeder, kapag ako ay nahihirapan, sana ay nakakalapit ako sa coach at sabihin na, "Coach, ito ang dapat nating gawin." Tulad sa, "Maaari akong makatulong sa iyo." Sa halip, walang usapan. Tinanggap ko na lang. At kami ay naswept at narito ako at wala siya. At gusto ko ang chance namin. Pumirma si Schroeder sa Toronto Raptors noong nakaraang summer sa free agency. Samantalang nag-resign si Russell sa Lakers. Ang Lakers ay naghahanap ng trade partner para kay Russell sa trade deadline ng NBA ngayong taon, ngunit hindi na trade si D'Lo. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantalang natalo ang Warriors laban sa Mavericks sa score na 109-99, naging mainit si Kyrie Irving sa fourth quarter nang pinangunahan niya ang Dallas sa panalo. Siya ay nakapagtapos ng 23 points, 8 rebounds at 10 assists. Samantalang hindi natapos ni Luka Doncic ang laban dahil sa isang left hamstring tightness. Siya ay nakapagtapos ng 21 points at 9 assists. Sa Warriors, nanguna si Jonathan Kuminga sa scoring na may 27 points. Sumunod si Andrew Wiggins na may 17 points, ngunit nahirapan sila sa huling mga minuto sa laban. Kasama si Klay Thompson na nakapagtala ng 8 points. Siya ay naging 4 out of 24 sa field laban sa Mavericks. Chris Paul na may 9 points at ginawa ang uno reverse card patungo sa isang referee dahil sa frustration. Behind Trace, and that'll be a 24-second violation. That's tough sledding now. The Mavs are getting some separation. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.